Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, higit 1 milyong pasyente na bebenepisyohan ng zero billing ng DOH, target palawigin sa mga middle class. Panukalang batas na magbibigay sa isang healthcare proxy ng karapatang magdesisyon para sa pasyente, inihain sa Kamara. Panukalang batas kontra workplace bullying, isinusulong sa Kamara. Turismo, malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas ayon sa Department of Tourism. DepEd at LGUs nagkasundo para sa mas mabilis na pagpapatayo at pagsasaayos ng mga classroom sa Pilipinas. DOST maglalaan ng 600 milyong pisong pondo para sa smart farming technology sa bansa. Zamboanga City, itinuturing na susunod na regional training hub ng Philippine Sports Commission. At Catriona Gray, 7 taon ng Arts Ambassador ng NCCA. Sa ating unang The Better News ngayong araw, nakatulong sa higit 1 milyong pasyente noong nakaraang taon ang Zero Balance Billing Program ng Department of Health o DOH. Kasabay niyan, plano pa ng pamahalaan na palawigin ito sa middle class sector ngayong taon. Magbabalita si Dustin Bayog. Mahigit 1.3 milyong pasyente ang nabenepisyuhan at hindi nagbayad ng 75 bilyong hospital bills sa mga ospital ng Department of Health sa pagtatapos ng 2025 dahil sa Zero Balance Billing Program. Mula Hulyo hanggang Disyembre, umabot sa higit 75 bilyon ang kabuang kabayaran na naging libre para sa mga pasyente na ka-admit sa basic o ward accommodation. Halos nasa 90% ang mga hospital beds sa DOH hospitals ay nakalas sa basic accommodation, kaya tinatayang nasa 90% din ng mga naka-admit ang benepisyaryo ng naturang programa. Kaugnay niyan, target ang pamahalaan na palawakin pa ang programa para sa mga Pilipino kabilang naman sa middle class. Dahil sa ilalim ng kasalukuyang programa, saklaw pa lamang nito mga miyembro at dependents ang indigent, sponsored, domestic workers, senior citizens at lifetime members ng PhilHealth. GT Executive Secretary Ralph Recto, mas mainam kung palalawakin pa ang benefit packages ng PhilHealth, lalo na sa mga middle class na Pilipino na niya nagbabayad ng kanilang mga buwis at kontribusyon. Ayon kay Recto, nakipagpulong na siya sa DOH at PhilHealth upang matiyak ang maayos na implementasyon ng programa para sa mga pasyenteng naka-admit sa mga piling pampublikong ospital. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inihain naman sa Kamara ang isang panukalang batas na maglalayong suportahan ang karapatan ng isang pasyente na magdesisyon sa oras ng pangangailangan. Sa bisa kasi ng isinusulang na batas, pwede nang atasan ng pasyente ang sino mang gugustuhin niya na maging healthcare proxy. Kung paano ito makatutulong sa mas makatao at makatarungang healthcare sa Pilipinas, alamin sa ulat ni Arnold Herrera. Malaking pagbabago ang inaasahan sa inihaing panukalang batas ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sa ilalim ng House Bill No. 7068 o ang Right to Care Act, mabibigyan ng kapangyarihan ang mga pasyente na pumili ng kanilang healthcare agent o proxy. Tumutukoy ito sa isang tao na maaaring gumawa ng desisyong medikal para sa kanila sakaling mawalan sila ng kakayahang magdesisyon. Ang healthcare proxy ay kikilalanin bilang legal na kinatawan ng mga pasyente sa mga desisyong medikal. Ibig sabihin, hindi maaaring kasuhan ang medical practitioners sa pagsunod sa inatasang proxy. Inaasang makatutulong ito lalo na sa solo parents, mga nasa non-marital at same-sex relationships, at mga nasa non-traditional family setup na karaniwang nadidiscriminate sa panahon ng emergency.
Ang impormasyon ng healthcare proxy ay ilalagay sa PhilHealth ID ng pasyente at itatala sa Right to Care Registry na siya namang pamamahalaan ng Department of Health. Panawagan ni De Lima sa Kongreso, agarang aksyonan ng panukala para sa mas makatao, makatarungan at people-centered na sistema ng healthcare sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghain ng panukalang batas si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando upang tuldukan na ang iba't ibang uri ng pang-aabuso sa loob ng trabaho. Sa ilalim ng House Bill No. 7211 o ang Workplace Bullying Prevention Bill, minamandato na ang mga employer na magtakda ng isang ligtas at confidential na mekanismo para sa mga nais magsumbong. Kabilang sa mga saklaw nito ang pisikal, verbal, psychological, gayon din ang gender-based attacks at cyberbullying. Maliban sa ligtas na pagsusumbong, poprotektahan din ng panukala ang complainant o biktima mula sa anumang banta ng pagganti mula sa pamunuan, gaya ng demotion o unjust termination. Ang sinumang mapatutunayang lumabag dito ay papatawan ng karampatang parusa at disciplinary action. Umaasa ang kongresista na mapapangalagaan ng panukala ang dignidad at mental health ng mga manggagawa sa loob mismo ng kanilang trabaho. Samantala sa iba pang balita, maituturing ang turismo bilang isa sa mga may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, milyong-milyong trabaho ang nalilikha nito para sa ating mga kababayan. Idagdag pa rito ang kontribusyon ng sektor ng turismo sa Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Ang The Better News ihahatid ni Millie Borja. Isa sa mga sektor na may pinakamalaking multiplier effect sa ekonomiya ng Pilipinas ang turismo. Batay sa pinakabagong datos ng Department of Tourism, ayon dito, umabot sa 8.9% ang kontribusyon ng turismo sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa, na nagpapakita ng mahalagang papel nito sa pagpapalago ng ekonomiya. Mataas din ang return of investments o ROI ng sektor, kung saan sa bawat pisong ini-invest sa turismo, umaabot sa humigit kumulang 5 piso at 50 sentimo ang naibabalik na kita sa bansa. Bukod sa kita, malaki rin ang naitutulong ng turismo sa paglikha ng mga trabaho. Noong 2024, tinatayang 16.4 milyong Pilipino ang nagkaroon ng hanap buhay sa sektor, mula sa transportasyon, hospitality at serbisyo hanggang sa mga maliliit na negosyo sa mga komunidad. Ayon sa mga ekonomista, ang patuloy na pagtaas ng tourism investment ay naasahang magdudulot pa ng mas mataas na ROI para sa bansa at magbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, lalo na sa mga lalawigan. Para sa DZRH TV, itong si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasundo naman ang DepEd at ang local government unit para ipabilisin ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Pilipinas, partikular na sa mga pampublikong paaralan upang matulungan mabawasan ang pagsisiksikan ng mga mag-aaral sa mga classroom. Ang mga detalye panoorin sa The Better News Report na ito. Pinagtibay ng Department of Education o DepEd at ng Local Government Units o LGUs ang bagong Memorandum of Agreement upang mapabilis ang pagtatayo, pagsasaayos at pagpapaganda sa mga public school classrooms sa ilalim ng 2026 National Budget. Inaasahang makatutulong ito upang mabawasan ang siksikan sa mga silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante maging ng mga guro. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mas mabilis silang makakakilos kapag katuwang ang LGUs dahil sila ang mas nakakaalam kung alin ang pinakakailangan ng kanilang mga paaralan. Sinabi ni Angara na pinalalakas ng MOA ang koordinasyon ng DepEd at LGU sa pagtukoy sa mga prioridad ng paaralan, paglalaan ng pondo at resources at pagpapatupad na rin ng mga proyekto na sumusunod sa National Education at Infrastructure Standards, habang isinasaalang-alang naman dito ang lokal na pangangailangan. Ginawa ng DepEd ang hakbang na yan kasunod ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pabilisin ang paghahatid ng basic education facilities sa buong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Ronvic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo para sa ating agriculture industry dahil maglalaan ang Department of Science and Technology o DOST ng 600 milyong pisong pondo para sa smart farming technologies na malaki ang tulong sa ating mga magsasaka. Ang buong detalye sa report ni James Galange.
Naglaan ang Department of Science and Technology o DOST ng 600 million pesos na pondo para palakasin ang smart farming technology sa bansa. Ang nasabing programa ay nakatuon sa paggamit ng teknolohiya upang mapalaki ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ang paggamit ng smart technologies ang pinakamabuting paraan upang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Kung saan sa pamamagitan ng proyektong Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o SARAY na layong mapalakas ang sektor ng agrikultura at mapagbigay ng iba't ibang klase ng advisory sa mga magsasaka. Sa mga ipapatayong SARAY hub sa mga rehiyon, inaasahang maghahatid ito ng iba't ibang datos gaya ng weather forecast at pest o disease alerts. Ang mga hub na ito ay magsisilbing daan upang maipatupad sa bawat rehiyon ng mga teknolohiya ng SARAY gaya ng SpeedTech para sa peste, WISE para sa irigasyon at AWS naman para sa pagsusubaybay ng lagay ng panahon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng palakasan. Nakatakdang maging Regional Training Center ang Zamboanga City matapos itong matukoy ng Philippine Sports Commission bilang potensyal na training hub ng mga susunod na national athletes. Bunsod ito ng malakas na grassroots sports program at suporta mismo ng pamahalaan lokal sa lugar. Basta sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Matchpoint, Mili Borja. Nakatakdang maging susunod na pinagmumula ng mga bagong pambansang atletang Pilipino ang Zamboanga City matapos itong matukoy ng Philippine Sports Commission bilang isang potensyal na regional training center. Sa pagbisita ni PSC Chairman Pato Gregorio at Commissioner Edward Hayco sa lungsod, ipinahayag ang malakas na suporta ng pamahalaang lokal sa inisyatiba ng PSC na palakasin ang grassroots sports development sa pangunguna ni Mayor Kaimer Olaso. Layo ng proyekto na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga batang atleta mula sa Zamboanga Peninsula na may pangarap na makipagsabayan sa pambansa at internasyonal na entablado. Ang Zamboanga City ay tahanan ng kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Ma'am Heidi Diaz Naranjo. Bukod dito, nagluwal din ang lungsod ng kilalang atleta tulad din na Olympic boxing medalist Yumir Marshall at World Billiards Champion Cheska Centeno. Patunay rin sa malakas na grassroots program ng lungsod ang patuloy nitong pagkakapasok sa top 10 sa huling 3 edisyon ng Batang Pinoy Games. Ayon sa PSC, ang pagpapaunlad ng Zamboanga City bilang Regional Training Center ay inaasang magbibigay daan sa paghubog ng mas marami pang world-class athletes na magdadala ng karangalan sa bansa sa mga darating na taon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang itinalaga bilang Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts o NCAA si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Pero kung si Queen Cat, sa usaping sining, ang ENHYPEN member namang si Sunghun sa sports. Ang K-pop star kasi napili naman bilang torchbearer para sa 2026 Winter Olympics sa Italy. Narito ang report ni Showbiz Angel. Tuloy sa pagiging Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts, si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ito na ang ikapitong taon na bahagi ng NCCA ang former beauty queen. Dumalo nga sa nagdaang kick-off ng National Arts Month sa Centro de Turismo sa Intramuros si Queen Cat. At para sa taong ito, ani ng sining, katotohanan at giting ang tema. Mga gunita na kamakailan lang bukod sa pagiging beauty queen at arts ambassador, sumabak na rin sa pag-arte si Catriona Gray na mapapanood sa upcoming romance drama film na The Loved One na pinagpipidahan ni Ann Curtis at Jericho Rosales. Samantala sa iba pang balita, very proud naman ng fans ng ENHYPEN member na si Sunghun kasunod ng anunsyong magsisilbi ang K-pop star bilang torch bearer sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics. Dream come true ito para sa singer na dating miyembro ng South Korean National Figure Skating Team at ambassador ng Korean Sport and Olympic Committee mula pa noong nakaraang taon. Sa February 6, nakatakdang ganapin ang opening ceremony ng 2026 Winter Olympics sa Italy. Para sa DZRH TV, the morning showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama tayo muli bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news.
Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.